Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. So ito ay nandyan sa may Mandaluyong area. Unahin natin, no? Medyo basa yung mga kalsada, kaya ingat mga karangkada, no? Yung mga nasa kalye ngayon. Unahin natin na sa left side ng inyong mga screens, yan yung southbound lane ng EDSA Reliance. So yan yung galing ng Quezon City, galing ng Cubao area, at papasok ng Mandaluyong at papunta ng Makati at Pasay. Sa ngayon, moderate to light ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA Reliance. Pero dun sa right side ng inyong mga screens, yung natatanaw nyo pa ngayon, nako, medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA Reliance. So ito yung galing ng Pasay, galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Well, dahil rush hour ngayon at dahil umaambon-ambon, kaya mabigat ang daloy ng trapiko kung kayo ay nasa northbound lane ng EDSA Reliance. Sumandala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Balintawak. Unahin natin, yun nasa left side ng inyong mga screens. Maluwag ang daloy ng trapiko at nakita nyo, mabilis naman, no? So very light ang flow ng traffic. Yan yung southbound lane ng EDSA Balintawak. So ito yung galing ng Camaraba area, galing ng NLEX, papantayan ng North Avenue, papunta ng Cubao, Quezon Avenue. Sa ngayon, yung mga motorista na manggagaling ng Camanava at papunta kayo ng Cubao area, walang magiging problema sa mga oras na ito. Pero dun sa kanang bahagi ng inyong mga screens, medyo mabigat na ang daloy ng trapiko. Yan yung northbound lane naman. So yan yung galing ng North Avenue, galing ng Quezon Avenue, papunta yan ng NLEX, yung papasok ng NLEX at papunta ng Camanava area. Yun nga lang, nagkakaroon na ng bottleneck pagdating dyan sa may Balintawak. September 2, 2025, Martes. Painit ng painit ang issue sa mga maanumalyang flood control project. Sinimula na rin ng Kamara ngayong araw ang pagdinig sa issue. Alamin mamaya ang live report mula mismo sa Kamara. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Naagnas na bangkay, natagpuan sa gilid ng kalsada. Kasambahay at 3 taong gulang niyang alaga, nasawi sa sunog. Sa gitna ng mainit na usapin ng maanumalyang flood control projects, umiigting din ang mga yan ni Matagob Leyte Mayor Bernie Tacoy at Congressman Richard Gomez. Ilang mambabatas nagkainitan din sa pagdinig sa House Infra Committee sa Flood Control Projects. Bulacan District Engineer Henry Alcantara umamin sa Ghost Project na nabuking ng Pangulo. Pelikulang Magellan maglalayag na sa Oscars. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang may-ari ng SUV na sangkot sa viral road rage kung saan nag-dirty finger ang nagmamaneho ng sasakyan. Ayon sa uploader, nag-counterflow ang driver ng SUV kahit na may solid double yellow lane. Nang magkasagutan ng kapwa motorista, nagpakita siya ng dirty finger. Ayon sa LTO, nabigyan na ng show cause order ang may-ari ng sasakyan para malaman kung siya nga ba ang nagmamaneho nung mangyari ang insidente. Napag-alaman namang huling nairehistro ang sasakyan noong February 2022 at hindi pa muling na-renew, isang paglabag sa compulsory registration requirement. Kailangang ipaliwanag ng may-ari kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa sa mga iba't ibang kaso kabilang na ang expired registration, reckless driving at paglabag sa traffic signs. Dagdag pa ng LTO oras na matukoy ang mismong SUV driver, maaari ring suspendihin ang lisensya niya ng 3 buwan. Samantala, umatake na naman ang binagsagang termite gang sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Kita sa litrato ang butas na sahig sa loob ng opisina ng kooperatiba sa Barangay San Pedro nitong Biyernes. Konektado ang butas sa kanal na 1 kilometro ang layo mula sa niloobang establishmento.
260,000 pesos ang laman ng vault ang tinangay. 3 lalaki ang nakunan sa CCTV at tinutugis na sila. Pasintabi po sa mga naghahapunan, isang naaagnas na bangkay ang natagpuan sa Aluginsan, Cebu. Hinala ng pulisya, biktima ito ng salvage. May umaarangkadang balita sa FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Esperanza sa bayan ng Aluginsan sa Cebu nang datnan ng mga otoridad kahapon ng hapon. Natagpuan kasi sa gilid ng kalsada ang isang bangkay. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing pauwi na ang 3 estudyante galing sa eskwelahan nang mapadaan sila sa lugar. Nagtaka sila dahil sa nakakasulasok na amoy sa gilid ng kalsada. Nang siyasatin, tumambad sa kanila ang paa ng isang bangkay. Agad nila itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Nadiskubring naaagnas na ang bangkay at nakagapos ang mga kamay nito. Paniwala ng mga polis, sinalvage ang biktima. Dahil hindi na matukoy ang mukha nito, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Tanging basihan lang ay ang mga tattoo nito sa katawan. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sugatan ng isang ina matapos saksakin ng kanyang kinakasama dahil humingi siya ng pambili ng gatas ng anak sa Davao City. Sugatan din ng isang minor de edad matapos saksakin ng kanyang kapitbahay. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonya. Sugatan ng isang babae matapos saksakin ng gunting ng kanyang kinakasama sa Barangay Komunal Buhangin District, Davao City, alas 10:30 ng gabi nitong Linggo, Agosto 31. Nagtamo ng sugat sa batok ang biktima na kinilalang si Emeline Taho, 25 anyos, matapos pagsasaksakin ng suspect na kinilalang si Jason Logroño, 31 anyos. Ayon sa investigasyon, umuwing lasing ang suspect ngunit nagalit ito nang hingan siya ng pera ng biktima para sa pambili ng gatas ng kanilang anak. Nang bigla na lang siyang kumuha ng gunting at pinagsasaksak ang biktima. Nagpapagaling na ang biktima habang ang suspect ay pinakawalan rin nang tumanggiring magsampa ng kaso ang biktima. Affidavit of resistance yung live-in partner, yung biktima, na hindi siya willing na mag-file ng kaso against her live-in partner. Siguro may sarili siyang rason kung bakit hindi niya tinuloy yung kaso na kakaharapin sana ng live-in partner niya, ma'am. Samantala, nahuli naman ang isang 19 anyos na lalaking nakilalang si alias Bricks matapos saksakin ng isang menor de edad nitong Huwebes, alas 10 ng gabi sa NHA Bangkal, Talomo, Davao City. Ayon sa investigasyon, sinubukang awati ng sospek ang biktima at isa pang individual na nag-away sa tapat ng kanyang bahay na ikinagalit ng biktima. Dito na nagsimula ang away ng sospek at biktima. Maya-maya, kumuha ng kutsilyo ang suspect at sinaksak ang menor de edad. Nakatakdang magsampa ng kaso ang biktima na ngayon ay nagpapagaling na sa kanyang mga natamong sugat. Noreen Igonya, umaarangkada sa pagbabalita. Inaresto ng Bureau of Immigration ang 3 lalaking Chinese matapos silang harangin ng pulis ng Tawi-Tawi habang tinatangkang tumawid sa maritime borders ng bansa sa iligal na paraan. Ang operasyon ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang pagbabantay sa mga baybayin upang mapigilan ang mga iligal na aktibidad sa mga border ng bansa. Kinilala ang mga suspect na sina Zhang Xiaofeng, Guo Jinsha at Zhong Xiongwei. Ayon sa BI, bukod sa tangkang pagtakas, nadiskubreng overstaying na rin ang 3. Pansamantalang idinetain ang mga dayuhan sa Tawi-Tawi Police Provincial Office at PNP Maritime Group bago sila inilipat sa BI facility sa Bikutan noong September 1. Mananatili sila roon habang inaayos ang kanilang deportation. Patay ang isang 3 taong gulang na bata at isang kasambahay sa sunog na sumiklab sa paupang bahay sa Tenejeros, Malabon City kaninang madaling araw. Critical naman ang lagay ng 6 na taong gulang na bata. Ayon sa residenteng unang rumisponde sa sunog, una niyang nailigtas ang 6 na taong gulang na batang babae mula sa 2nd floor. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay ang 3 taong gulang na bata
at ang kasambahay dahil sa suffocation. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy. Mayor Joy Belmonte dismayado sa Department of Public Works and Highways dahil sa mga sablay na flood control projects sa lungsod. Ayon sa alkalde, tila hindi nirerespeto ng ahensya ang mga local government units. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Nitong nakaraang Sabado sa loob lamang ng isang oras, lumubog sa baha ang malaking bahagi ng Quezon City dahil sa ulan na sinasabing hinigitan pa raw ang bagyong Ondoy. Noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Mayor Joy Belmonte ang kanyang pagkadismaya sa Department of Public Works and Highways dahil sa mga questionable flood control projects sa lungsod. Ayon sa alkalde, tila hindi nirerespeto ng ahensya ang mga local government units dahil hindi nakikipag-ugnayan sa kanila pag may gagawing proyekto. I wonder why hindi nila pinapresent lahat ng mga projects na balak nilang isagawa. Now, how do I feel? I feel frustrated and I feel angry because parang dinidisrespect ang local governments. Sa kanilang datos, 7 sa 15 contractors na may pinakamaraming proyekto sa bansa ay may proyekto sa QC. 16 ay may kaparehong halaga at 5 dito ang idineklarang completed na pero hindi naman pala tapos. Kabilang na dito ang proyekto ng AJ Lava Builders Corporation. Nandito tayo ngayon sa isa sa 5 proyekto dito sa Quezon City ng DPWH kung saan ito yung isa sa mga minarkahang completed na 2023 pa. Pero hanggang ngayon, nakikita nyo po tumambad sa atin ang pagtatrabaho ng mismong construction firm na may hawak sa proyektong ito at itong mga bakal na ito na gagamiting pundasyon sa flood control project ay hindi pa rin sementado. Kwento ng apektadong residente na si Annelyn, tuwing umuulan, sanay na sila na lumusong sa baha. Nag-aabang na po kami ng baha. Okay. Tapos pag lumakas-lakas konti, nakaligpit na po kami ng mga gamit namin kasi babahayin na po kami. Hanggang saan yung tubig? Minsan po, kung malakas na hanggang dito, sa taas. Hanggang? 6 feet po. Ang senior citizen na si Nanay Susima, dahil mahina na ang katawan, humihingi na lang siya ng saklolo sa kapitbahay. Hingig tulong pag akyat ng mga gamit namin. Kay ang may bibi ko, tapos gipaakyat na ko sa taas. Lumulusong lang siya, nabasa na gani ang ng paa ni bibi kay lalim na eh. Sa pag-iikot ng PRTV News Team sa ilang flood control projects, napag-alaman na kahit sablay ang kanilang serbisyo ay nabibigyan pa rin sila ng bagong proyekto ng DPWH. Kaya hiling ng bagong kalihim ng DPWH na si Secretary Vince Dizon, dapat rebisahin na ang listahan ng mga contractors. Alisin ang mga palpak at tuloy ang iban o i-blacklist ang mga ito kahit na magpalit pa ng pangalan. We just have to be very vigilant. Kailangan bantayan natin yan. At kasama na rin yan sa pag-review ng PICAB. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Hindi na bago ang pinsalang dulot ng baha. Pero paano kung kaya naman palang malaman kung babahain ang isang lugar? Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Angela Babad. Sa nangyaring pag-ulan noong Sabado, isa ang Sergeant Esguera sa Quezon City na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ayon sa ilang sibilyan, hindi nila inasahan ang pagtaas ng tubig. Nataranta na kasi ako nung bumubulusok na yung tubig, pababa na. Nataranta na ako Umakyat na kaagad ako sa taas Iisa ang kanilang hinaing na hindi nila alam na babahain pala ang lugar. Biglang bumulusok ang tubig. Alam namin, doon lang sa kabilang yung na bumaha. Walang nagsabi sa inyo? Wala nagtimbre dito na papunta yung tubig. Ang problemang ito ang sinolusyonan ng Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards na nauna nang inilabas ng Department of Science and Technology noong 2012. Matapos ang bagyong Sendong, layunin sana ng proyekto na makapagbigay ng 6-hour lead time warning para sa mga komunidad na humaharap sa banta ng pagbaha. Pero noong 2017, itinigil ng gobyerno ang pondo para sa proyekto. Sa halip, itinuloy ito ng University of the Philippines sa ilalim ng UP Resilience Institute sa
sa pamumuno ng geologist na si Executive Director Mahar Lagmay. At sa kasalukuyan, maaari nang magamit ng publiko ang website at mobile application na UP NOAA. Sinubukan namin ito sa lugar kung saan binaha ang aming nakapanayam. At kitang-kita nga sa app na nasa high ang flood hazard level. At bukod sa pagbabaha, makikita din dito ang landslide hazard level, storm surge hazard level, at ang mga importanteng pasilidad sa paligid tulad ng mga ospital. Ipinakita namin ito sa isa sa mga nakaranas ng pagbaha. Mas malaking tulong po siya lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon na umaasa na po yung mga tao sa technology po kasi malaking tulong po talaga siya sa pag-consider po ng mga route po natin. Lalo-lalo na po ngayon na ayun nga po, marami pong binabang lugar. Sa gitna ng mainit na usapin sa flood control projects, ang Project NOAA ay isang patunay na hindi man bumabaha sa pondo, basta't pinag-isipan at pinag-aralan ay maaaring makabuo ng mga proyekto na tunay na makatutulong sa mga Pilipino. Angela Babad, umaarangkada sa Pagbabalita. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono ang Executive Director ng Project NOAA, si Dr. Mahar Lagmay. Magandang hapon po, sir. Welcome po sa Arangkada Balita. Ay, magandang hapon po. Hello. Yes, sir. Dr. Mahar. Yung ulan po na naranasan natin dito sa Quezon City last Saturday, tama po ba na higit pa ito sa ulan na binuhos daw ng Ondoy? Bali, ganito po yun. Thunderstorm lang kasi yun. Paiksing panahon lang. Actually, yung kasagsagan niya, 2 o'clock to 3 o'clock. Iba-iba po yung sukat. Pero sa UP ay umabot ng 135 mm sa loob ng ganong oras, 1 oras. Yung Ondoy, mas mahaba po yun. At umabot po yan. Paingay po yata yung Opo. Pero malinaw naman po. Narinig naman po kayo. Malinaw. Opo. Bali, yung Ondoy, mas mahabang ulan yon, mga 6 na oras. At nagbukos ng mas madaming tubig. Pero yung pinaka mabagsik na pagbuhos ng ulan noong Ondoy, ng 1 oras lang, ay umabot lang ng 92 meters per hour. Okay. So, and yung intensity niya, hindi yung galing. Intensity, yung kumbaga lakas ng bukos, ay mas malakas, mukhang mas malakas ito kaysa nung Ondoy. Kaya nga lang, mas maiksi panahon. At kapag gano'n lang na maiksi na grabe ang bukos ng maiksing oras, ay na-overwhelm yung drainage. Yun po yung nangyari dito sa Quezon City. At marami tayong mga rain gauges all over Metro Manila. Sa Quezon City lang po yung malakas. Doon binuhos ng grabe. Oo nga, pero Dr. Mar, di ba, usually yung pag-localized thunderstorm ay hindi naman ganito karami ang ulan na dala. Pero ito kakaiba ho talaga eh. I mean, should we expect na parang magiging mas madalas na yung occurrence ng ganito? Or hindi? Talagang bihira lang magyari ganitong karaming ulan sa isang thunderstorm? Well, ako natigla kasi ngayon ko lang nakakita na ganyan. Inaasahan ko yung mga ganyang mga pag-ulan na baha pala ay nangyayari lamang kapag may bagyo o kaya habagat. Ako po, ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Pero ayon sa mga datos, nangyari na yata yung ganyan klaseng pag-ulan. Pero sana hindi na maulit at nakakatakot dahil baka mamaya nagde-date ka lang. O kaya kumakain ka na sa restaurant, nagparata ka. At paglabas mo, pagkatapos ng ulan, lumulutang na yung kotse mo. Diba? Yun nga po. Actually, kaya ganun po. kailangan tumingin ng mapa ng Project NOAA. Oo nga po. Oo, kaso yun nga po, actually marami po yung ganyan yung naging experience nung Sabado. Di ba yung isa nga yung sa gas station? Oo. Andun lahat sila, biglang nagsilutangan yung mga sasakyan, na hindi nila... Wala silang time para ilikas yung mga sasakyan nila. Time. Kaya ngayon parang yung mindset po natin, siguro kailangan natin palitan, sir? Dahil katulad ko ngayon, dahil sa nangyari, pagka umulan ng bumuhos sa ganyan, tingin ka ng tingin sa bintana. Oo, or itataas ko na yung sasakyan ko, or alis na ako sa lugar na yun, pupunta na ako sa mas mataas. Kasi sabi nila, yung ganun, 1 hour lang Or in 30 minutes, actually, baha na nga po Oo nga so po. parang talagang nakakagulat. Do we expect more of this, mga nakakagulat
na mga localized thunderstorms, Professor? Hindi, matanungin po natin ang meteorologist, no? Pero ang alam ko, sa climate change, Opo. no, sa climate change, ang mga predictions ng mga climate scientists ay, halimbawa, pag may bagyo, mas lalakas yung pag-ulan, mas gagrabe yung hangin, mas malaki ang ng storm surge. Mas naging frequent na siya, yung dating kanan lang sa isang buhay Opo. ay nangyayari na mas madalas mas madalas na sa isang buhay. So, yun ang mga predictions become more frequent, yung mga talagang event. Sana hindi naman mangyari kasi talagang ang pag-iikitap sa atin ay mas madalas. Opo. Mas magiging sabi. Oo. And Dr. Mar, no, itong yung Project NOAA nga, actually, bigla naalala ko nga, nung nakita ko doon sa Twitter, lumabas siya no Saturday, may isang nag-post doon na napaka-accurate nung nakuha niyang info mula sa Project NOAA kasi yung part na binaha doon sa may Katipunan, yun talaga, naka-red siya doon sa website ng Project NOAA. Ito, sir, paano nakakatulong ito sa mga kababayan natin? Ito, halimbawa, meron ako dyan sa Katipunan, nakita na lubog yung kotse sa harap ni Jollibee. Mayroong tatwa si Jollibee doon sa Katipunan may patsi lang ng kulay orange doon. Iisin mga hanggang baywang o kaya hanggang tib, ano? Opo. So, dapat natin tinitignan palagi yung ating neighborhood. Ang nakalagay doon, know your neighborhood. Yung bahay nyo, yung eskwelahan, yung ni Mister or ni eskwelahan ni Junior. Para sa ganung paraan, alam natin yung panganib, no? Hindi naman buong Quezon City ang binaha. May mga lugar lang na binaha. In fact, mas maraming activity binaha. Oo nga po. So, kapag tinitignan natin to, alam natin kung saan tayo magpapark ng kotse. Di ba? Kita mo na ng orange, kahit umulan, alam mo na hindi babahin yun. Di ba? Halimbawa, dito sa eskwelahan, ang daming mga magulang na kinakabahan, lalo dito sa mga bulik. Pagpasok nila doon, babahay sa eskwela, paano yun? Kung nagkaroon ng thunderstorm, madaming bata na bulit yun. So dapat, ngayon pa lang, yung mga eskwelahan na tinignan na nila yung mapa, para alam nila kung saan iligtas, nagkagawa na sila ng plano kung sakaling magka-thunderstorm na parang Sabado. Ay, ganun po kayo school yan. In fact, ginagamit yan ng real estate, ng insurance company, pati mga foreign insurance company. Ginagamit yan ng Grab. Ginagamit yan ng ride-hailing companies. Ginagamit yan ng mga bangko, pang-raise ng pag-value evaluate ng value ng kalupaan. Property. Opo. And paano po namin ma-maximize itong Project NOAA? No? Totoo po ba na 6 hours before mangyari yung baha, malalaman na po namin through this website? Hindi po. Ginagamit yan sa pagpaplano. Ngayon pa lang, ngayon pa lang, tinitignan nyo na kung yung bahay nyo ay nasa bahaing lugar. O yung kapitbahay nyo ay hindi bahaing lugar. Para kung magkaroon ng abiso galing sa Pag-asa o nakita nyo malakas more on... Yes. So it's just more on planning. Hindi pala siya yung parang red, yun, parang orange rainfall parang warning. kala ko makakatulong din siya kunyari sa DILG na late sa pag ng mga classes. Kala namin is pwedeng gamitin yung Project NOAA to kumbaga mas magkaroon ng forecast. Or nag-iiba-iba siya, pero hindi. So basically, ito yung mga din flood po. prone. Opo. Sure, ma'am. Meron po din na facility dyan doon sa Project NOAA website. Pag pumunta kayo, sasabihin sa inyo doon kung magkakaroon ng malaking baha bukas. Okay. So so 12 hours before, 24 hours before, pwede po namin makita. 24 hours. Opo. Hindi naman 6 hours. Hindi naman 6 hours.
Pero yun nga, siguro, Dr. Mar, no? Kasi di ba na sinabi partner, tinigil yung funding neto noong 2017. So, kumbaga, nagkaroon na sana, nagtuloy-tuloy yung development. Tingin niyo po ba kung nagtuloy-tuloy yung funding neto, although ngayon naman, I think is UP ay tumutulong na rin naman, pero tingin niyo mas fully developed talaga itong app na to or yung website at mas magagamit talaga ng ating mga kababayan? Ako po kasi naniniwala ako sa siyensya na lahat ng mga gagawin natin bago tayo mag-invest ng malaki o gumastos ng malaki, mapag-aralan muna. Para yung mga investment natin ay may basihan saka data-driven. Ang masasabi ko dito, kami ay mabibigyan ng pagkakataon na maibalik yung pondo namin katulad nung dati. Mas maganda ang mga ating mga proyekto, mas napag-aralan, mas cost-effective, at saka, ayun po, mas angkop para sa kinakailangan ng bayan. Oo, so yun nga po. So ang nangyari po pala sa inyo ay bumaba yung inyong budget. Kaya hindi nyo magawa or ma-maximize siguro yung mga gusto nyong gawin dyan sa Project NOAA. Siguro nga po dahil sa investigasyon sa mga flood control project, sa tingin nyo po ba ay mabibigyan na kayo ng more importance sa mga panahon ngayon? Hindi ko po alam po ano po ang mga desisyon ng mga nagdidesisyon sa budget Ang sa amin po ay ginagawa lang namin kung amin yung mga pwedeng gawin. Kensya, pag-aaral, ang layunin lang naman po natin namin makatulong gamit yung gamit. Again, okay, nako, Dr. Mar, medyo po pangit na po yung signal. Pero maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita and hopefully nga magkaroon ng greater appreciation po with regards sa Project NOAA, lalo na sa mga ganitong klaseng panahon. Again, maraming salamat po, Dr. Mahar Lagbay. Maraming salamat din po. Thank you for inviting. Bagamat maraming impormasyon ang nabulgar sa Senate probe kahapon kaugnay sa mga ghost projects ng DPWH, palaisipan sa marami kung makatulong ba ang investigasyon para mapalitaw ang mga mambabatas na konektado sa mga maanumalyang proyekto. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Construction companies, Alex Apelido, President Legacy. Marami ang tumutok at nagulat sa mga revelasyong nangyari kaugnay sa isinagawang probe ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa mga maanumalyang flood control projects. Bagamat marami ang pumuri sa investigasyon ng mga senador, may mga nagtatanong, kabilang na si Labor Leader Attorney Luke Espiritu, kung nasaan ang mga mambabatas na totoong konektado sa mga ghost project. Ayon kay Espiritu, tila pinapalabas na lang kasi na ang problema sa ghost projects ay sa pagitan na lamang ng mga corrupt na kontraktor at ng Department of Public Works and Highways. Parang ang crime na ito, ginawa lang mismo ng mga underlings, hindi talaga yung nagbe-benefit doon sa malinaw na merong korupsyon kasi paano magkakaroon ng ghost project. Tila sinigundahan ang sentimentong ito ni Senate Blue Ribbon Committee Vice Chair Senator Erwin Tulfo. Giit niya, suportado niya ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng separate investigating body para sa isyu ng korupsyon sa ghost projects. Kami po sa Kongreso, sa Senado ay purely to legislate a law para hindi na po ito muling mangyari pa. May mga tinatawag na parliamentary courtesy, paano po natin maimbestigahan yung aming kasama. May kapangyarihan din ng investigating body na magrekomenda sa Chief Executive ng kung ano ang dapat gawin sa mga taong mapapatunayang konektado sa korupsyon sa DPWH. Pero para kay Espiritu, naniniwala siya na magiging epektibo lamang ito kung manggagaling ito sa civil society. Siyempre kung sino nag-appoint, di siya meron siya influensya doon sa in-appoint niya. Unless na meron tunay na transparency at saka participation, a truly independent body, kailangan manggaling sa civil society, manggaling doon sa mga sectors natin. Dagdag pa niya, malaki ang magiging papel ng publiko sa patuloy na paglabas ng katotohanan sa mga maanumalyang proyekto at ghost projects. May mananagot, I am hopeful, kapag itulak ng taong bayan. Alam naman natin that this process cannot be trusted fully in the hands of all our public officials because we cannot have those who are most likely involved in this corruption scandal to
to be the ones investigating. Mario Campo, umaarangkada sa pagbabalita. Tuloy pa rin ang bangayan sa social media ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez at Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy. Kaugnay ito ng umano'y substandard flood control projects ng DPWH sa Matag-Ob. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Don Chu. Hindi pa rin maawat sa bangayan sina Leyte Congressman Richard Gomez at Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy. Ito'y dahil sa binulgar ni Tacoy na umano'y substandard 48 million pesos flood control project ng DPWH sa Barangay Riverside na nasira nitong nakaraang linggo dahil sa walang tigil na ulan. Ayon kay Tacoy, sa programang Gising Pilipinas sa DZMM, hindi nakipag-coordinate ang DPWH sa lokal na pamahalaan para sa proyekto. Hindi rin daw ito dumaan sa public consultation kaya hindi nila alam ang detalye ng flood control project. Actually, itong proyekto na to ay hindi pa to na turn over. Pero sa base sa nakita natin, according to the result of our evaluation and assessment from our engineering office, ay ang mga bakal, maliban sa maliit, napakalayo ng agwat ng isa, hindi talaga para sa akin napaka-substandard. Pinasinungalingan naman ito ng kongresista at tinawag ang alkalde na pasikat at sinungaling kung saan ipinakita nito ang larawan ng di umano'y coordination meeting ng DPWH at LGU kasama si Tacoy. Inakusahan din ng kongresista si Tacoy na di umano'y may kinalaman sa mga nawawalang sabungero na pinaniniwala ang itinapon ang mga bangkay sa Taal Lake. Giit ni Tacoy, huwag ibahin ang issue. Kasagutan lang ang hinihingi nila patungkol sa proyektong nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso at hindi ang makialam sa problema ng iba. Nitong Sabado, inabutan ng alkalde ang contractor ng nasirang flood control program na minamadali itong ayusin pero pinatigil muna ito upang makita at maimbestigahan ang kinahinatnan ng naturang proyekto, lalo na't nagpapatuloy ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ukol sa maanumalyang flood control programs kung saan nagisa sa pagdinig ang ilang mga contractors. Ari pala, may nakita resolution and ginpauna na ang letter to stop this ongoing construction for investigation. Kamakailan lang ay sinabi din ni Tacoy na magbibitiw siya sa pwesto kung maayos kaagad ni Gomez ang di umano'y palpak na proyekto nito sa Matag-Ob. Tugon naman ni Gomez, ihanda na ang resignation letter nito. Don Leandro Chu, umaarangkada sa pagbabalita. Humingi niya ng tawad si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa media matapos isa publiko ang komunikasyon ng ilang mamamahayag sa kanya. Sa kanyang social media account noong nakarang linggo, pinost ni Gomez ang screenshot ng mga text ng kinatawan ng iba't ibang media companies na humihingi ng kanyang panig sa flood control project sa Leyte. Pero ikinagalit ito ni Gomez at tinawag na bahagi ng pagbabaluktot sa balita. Kasama sa pinost ng mambabatas ang numero at pangalan ng mga kinatawan ng media. Tumanggap naman daw ito ng batikos mula sa mga media organization na nagpaliwanag na makatutulong nga ang paghingi ng pahayag ni Gomez para mapaliwanag ang kanyang panig. I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Sa aming pagbabalik, hilera ng luxury cars ng mga Diskaya, dalawa lang ang natira ng puntahan ng Bureau of Customs. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sinimulan na ng House Infra Committee ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control project ngayong araw. Live mula sa Batasan Pambansa, may umarangkadang balita si PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Willie, kamusta ang pagdinig kanina? Mukhang nagkainitan na. Totoo yan, Jack. Sa unang sigwada pa lamang ng hearing ay nagkaroon na agad ng mainitang diskusyon sa pagitan ng mga kongresista. Si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay kabilang dun sa mga dumalo, pero agad din naman siya nagpaalam dahil kinakailangan niyang dumalo din naman sa isinagawang turnover ceremony dyan sa DPWH. Pero para doon sa mga
umabsent o yung mga nang isnab dito sa isinagawang hearing ng Infracom, may babala sa kanila ang Kamara, papadalan sila ng subpina para magpaliwanag kung bakit hindi sila nakadalo sa isinagawang pagdinig. No-show ang ilang pangalang isinasangkot sa kontrobersyal na flood control projects gaya ng kontratistang si Sara Diskaya. Hinahanap naman ni Nabotas Representative Toby Tiangco si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nauna nang nisabing handa siyang tumistigo sa Kamara. Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? We have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga SIMS construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. Nagkasagutan naman sina Iloilo Representative Janet Garin at sa Gate Party List Representative Paulo Marcoleta. Let's move forward, Mr. Chair. Sayang ang oras na hinihinto natin ang investigasyon na ito. If the premise was laid already, why do we have to repeat it? Because, Mr. Chair, I have my time. I'm laying down my press misses of ano po ba ang kinakatakutan ni Congressman Marcoleta sa mga katanungan ko? Sumentro naman ang pagbusisi ni Manila Representative Joel Chua sa mga flood control projects sa Bulacan na binisita kamakailan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sinasabing ghost project. Tanong ni Chua kay Bulacan District Engineer Henry Alcantara, paano nabayaran ang mga ghost project? Umamin naman si Alcantara na pinirmahan niya ang mga certificate of completion nang hindi binibisita ang proyekto. Sino po itong Henry Alcantara na nakapirma po dito? Opo, Your Honor. Okay. Ito po yung OR, ghost nga po eh. Jack, lumalakad na sa halos 8 oras ang isinasagawang hearing. Nagsimula ito kaninang alas 10 ng umaga. Kalahati lamang o siyam lamang sa 15 kontraktor na pinangalanan ng Pangulong Bongbong Marcos na sinasabing tumabo ng bilyong-bilyong pondo mula sa flood control projects ang nagpakita dito sa House Infra Committee hearing. No-show yung ilang kontrobersyal na mga pangalan na kabilang din sa mga nagisa kahapon. Diyan naman sa Senado, ito yung kinabibilangan itong sina Sara Diskaya ng Alpha and Omega at itong si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Kung makikita ninyo sa aking likuran ay nagpapatuloy pa rin ang hearing at kanina lamang ay isa-isang tinanong ni Chairman Terry Ridon ang mga nandiritong kontratista kung ang kanila bang mga kontratang nakuha, yung mga project na kanila nakuha mula sa pamahalaan ay pwedeng ituring na ghost project. Jack. Willie, kanina na-monitor ko yun. Etong si dating District Engineer Alcantara, tama siya yung umamin kahapon sa Senado na nagkakasino. Pero hindi sa kanya, hindi lobas sa Senate kahapon na siya pala yung mga pumirma doon sa ghost projects. Pero dito sa Kamara ay naungkat yun at inamin niya. Tama? Siya din yun? Yan yung mga naging katanungan sana kahapon na hindi na itanong sa parte ng Senado at sinamantalayan dito naman sa Kamara at inusisa ng husto. Kaya nga lumabas ngayon na maraming mga proyekto, mga ghost projects ang pirmado na nabayaran na ng gobyerno pero yung pala ay walang lumalabas na tunay na proyekto, Jack. And etong si Alcantara ay kailan daw to inaipwesto dyan? Anong administration daw siya? Hindi masyadong nausisa kanina yung kung yung history ng kanyang pagkakapwesto, pero meron siyang mga ibinibigay na pangalan na mga assistant niya na siyang nagbigay sa kanya ng mga dokumento para pirmahan. Lumalabas kasi, Jack, na basta isubo na lang sa kanya yung mga dapat niyang pirmahan kahit na hindi niya na-inspeksyon kung yung bang proyekto ay tapos na nabisita na yan, natingnan kung maayos, ay basta na lamang niya pinipirmahan. Yun yung isa sa mga nabunyag dito sa isinagawang hearing sa Kamara, Jack. At so yun nga, Willie, di ba? Pag pinirmahan niya na completed, doon na magkakaroon ng full payment doon sa contractor, tama? Tama ka dyan, Jack. Mababayaran na yon in full kapag napirmahan na yung certificate of completion. Okay, Willie, meron lang akong gustong itanong kung matutuloy ba yung pag-imbita kay dating Appropriations Chair, House Chair Representative Zaldico at also Senate, ang dating ex-Senate Finance Chair, Senator Grace Poe, dyan sa Kamara?
Yan ay ilan lamang sa mga napag-usapan kanina pero hindi dyan itinuon ng House Infra Committee ang diskusyon sapagkat sabi nila merong tamang panahon para dumating sa punto na yan kung sino yung kanilang mga dapat na imbitahan. Mana pa, ang kanilang pag-uusapan ngayon, magko-concentrate sila doon sa controversial na flood control project, especially yung mga nangyari sa Bulacan at yung mga binabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. And Willie, sorry, isa pang tanong mula sa akin. Dumating ba dyan yung contractor na nagbigay ng donation kay Senate President Chis Escudero? Kasi kahapon alam ko nandun siya pero hindi yata masyado napansin sa Senado. Hindi naging pamilyar yung mga mukha nung mga nagsidalo rito sapagkat ang ipinasa lamang sa amin yung mga listahan, iniisa-isa nila yung listahan ng mga kontraktor pero kung mapapansin niyo mukhang natutuon lamang sa iilang mga kontraktor ang tinatanong ngayon dahil may mga pagkakataon na kinakailangan nilang tanungin labas naman doon sa mga kontraktor at ang mga tinatanong naman yung gaya ng yung pickup na kasama rin sa naimbitahan, yung commissioner na audit. So parang nagiging simultaneous or nagiging pipili kung sino yung mga tatanungin base doon sa mga naisasagot nung kanilang mga iniimbitahang kontratista. Okay, next week ba yung next hearing or wala pang info? Wala pa ring linaw yan pero kung titingnan natin yung kalendaryo, unang napagplanuhan na kada linggo magkakaroon ng hearing itong Infra Committee. Okay. Oo. And Willie, last na lang, ano pala nangyari dun sa motion ni Akbayan Representative Chel Jokno na humihingi ng full disclosure ng mga financial and business interests ng mga mambabatas? Yan ang isa sa napagsang-ayunan ng karamihan sa mga miyembro ng komite na kinakailangang mag-execute ng patunay ang bawat kongresista na kasama rito sa investigasyon na sila'y walang direct interest, walang indirect interest dito sa pinag-uusapang issue niya. Okay, nako, maraming... Tayin natin yun, no? So Oo. yun, ano pala yun? Approved. Yeah. Okay. Thank you. Sige, maraming salamat. Willie Delgado Jr. Nako, mukhang mahaba pa ang gabi mo. Again, maraming salamat sa inyong ulat mula dyan sa kamera. Makakausap natin ngayon live via Zoom si Attorney Domingo Cayosa, former National President ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang gabi po, Attorney Cayosa. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Good evening at magandang gabi sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yes, una-una, Attorney, namomonitor mo naman yung dalawang klase ng investigation. Kahapon ang Senate and ngayon ay Kamara. Pero anong endgame ba talaga nito? I mean, may kakasuhan ba dito or in aid of legislation lang po ulit ito? Basically, in aid of legislation lang yan. So, we expect na meron mga pagbabago o refinements o improvements sa mga batas o polisiya. Pwede rin naman silang mag-recommend na sampan ng kaso but marami ng mga ganyang legislative inquiries na ang haba-haba, nag-political posturing lang lahat ng mga mababatas, wala namang aksyon, wala namang nakasuhan, wala namang natanggal sa pwesto sapagkat wala na sa kanilang control yan. So very limited ang magiging resulta dito. So mismo ang ilang mambabatas po ang pabor sa pagbuo ng independent commission. Sa tingin niyo po ba mas makakabuti ito sa plano ng Pangulo na magtatag ng independent commission na magsisiyasat sa mga isyung ito? Kung maayos at matino yung independent commission, that would be definitely more efficient and effective kesa legislative hearing. But it also depends dun sa mga itatalaga dyan. Pangalawa, yung mga poder na ibibigay sa kanila, yung kanilang mga resources, at saka yung clear outputs at mga deadline. Kasi baka kung walang mga ito, kagaya din yan ng legislative investigation. Kung maalala ninyo, yung nakarang administrasyon gumawa din ng Presidential Anti-Graft o Anti-Corruption Commission. Mga abogado pa linagay doon. Wala naman nangyari. Walang natanggal sa pwesto, walang nakasuhan. So sana hindi ganun. Para bang ililihis lang yung issue
we hope it will be better this time kasi nagsawa na rin tayo ng mga komisyon, mga legislative hearings. Ang kinakailangan natin dito, may matatanggal sa pwesto, may makukulong, may magbabalik ng nakaw na pera, may mananagot, hindi lang yung mga underlings kundi yung mga mastermind, at merong systemic change after that. Kasi otherwise, tuloy pa rin yung korupsyon. And attorney, kanina pinag-uusapan natin partner, di ba? Kasi in aid of legislation lang lahat ng ginagawang hearing na ito. Pero of course, napanood na natin kung ano yung mga ebidensya. Ngayon, sino ang pwedeng magsampa ng kaso laban dun sa mga taong yan? I mean, tayong mga civilian po ba? Well, yung ombudsman, unfortunately, yung nakarang ombudsman na tinalagan ng dating Presidente Duterte, wala namang ginawa, no? Pinahirap pa niya yung pagkuha ng SALN. Yes, oo. So, very unfortunately, ito hindi natin napapansin. Pati yung Judicial and Bar Council, ngayon lang nag-i-interview ng aplikante. Alam naman nila na magre-retire yung matandang ombudsman nung July pa. So, ganyan ho kasi kahina yung ang suporta ng mga institusyon sa anti-graft institutions. Ang ombudsman ang pinakapangyarihan. Hindi nga niya kinakailangan ng rekomendasyon o investigasyon ng Senado o Kongreso. Hindi niya kinakailangan ng taong bayan. Kung talagang tapat sa kanyang trabaho, pwede na siyang magsampa ng kaso. By himself, he can investigate and file cases. Kaso wala pa po tayong ombudsman. Oo nga, tsaka yun nga, no, partner. Paano yung lifestyle check na gusto nilang gawin? Hindi pala ganun kadali ito, attorney, no? Dahil kailangan pang magpaalam muna doon sa tao ba na hihingi mo yung parang SALN niya. Parang ganun po, attorney, di ba? But yung lifestyle check, hindi naman kinakailangang ipaalam mo doon sa taong tine-check mo. Pero yung yung SALN niya. Public accountability. So whether they like it or not, kung isa-subject ka ng lifestyle check, and it has basis in law, hindi ka pwedeng tumanggi. Yung SALN naman, dapat ang unang gagawin ng ombudsman, i-revoke yung ginawa ng dating ombudsman na nag-retire, na naglagay siya ng mga obstacles dun sa pagre-release ng SALN. Yun dapat ang unahin nila. And ito pong naglabasan ng mga social media posts ng mga excessive, obscene lifestyle ng mga anak ng contractors, ibang mga even mambabatas, and ano nga po, di ba, mga opisyal ng gobyerno. Itong mga resibo to, no, maaaring gamitin pag nagsampa ng kaso sa kanila. Tama, resibo o ebidensya. At sa tingin ko, yan sapat na sana para sa ombudsman na gumalaw. Kasi maliban ho dun sa pag-iimbestiga at pag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa mga regular courts, may kapangyarihan ng ombudsman na mag-suspend, mag-dismiss ng administrative sa cases. Hindi niya ginagawa yan eh. So, hindi na dapat kinakailangan. Lalo na yung mga ganyan. Malinaw ho naman sa Constitution, he has the power to motu proprio by himself, conduct investigations and initiate administrative cases. Yung administrative cases sana ang pinakamadali kasi hindi yan dadaan sa korte na napakatagal naman. Yun, hindi niya ginagawa eh. So sana kahit wala pang ombudsman, gawin na sana ng mga nakaupong deputies. Kaya nga, tsaka ang hirap din nito, attorney. Basically, attorney, yun sa namomonitor mo doon sa investigation ng Kamara at Senado. Anong takeaways mo dyan? Tingin mo, may patutunguhan ba talaga to or wala, hanggang dyan lang po siya? Well, may patutunguhan naman. Meron silang media mileage lahat ng mga politiko. Ang isa dito na medyo objectionable, how can you expect the lawmakers to investigate themselves? Yes. Ito hindi lang ho naman to corruption eh. Nagsimula ito dun sa mga insertions, di ba? Yung mga pipili nila, sila nagpupumilit kung sino district engineer, yung mga kung sino mga contractor, kasabwat sila dito eh. So tama ho yung sinabi ng isang batang mamabatas, how can we investigate ourselves? So sana kasama sila sa mahiya, di ba? Meron ding mga senador na documented tumatanggap ng campaign funds, political funds dun sa mga contractor. Paano tayo maniniwala na siseryosohin nila ito? Ngayon pa nga lang, di ba, ilang araw pa lang, nagbabangayan na yung mga mambabatas natin sa mababang kapulungan at saka sa Senado. Obvious
na may kanya-kanya silang agenda, may mga pinoprotektahan at merong gustong idiin. Hindi ganyan ang magandang investigasyon. Dapat comprehensive, impartial lahat, walang sinasanto, walang linilihis. Oh. Agree. Kaya nga, di ba? 100%. Oo, sana hindi lang puro ganun. No? Talaga sana may makasuhan at masampulan po, no, attorney? Oo, yun yung impunity eh. Kung kahit anong gawin mo diyan, kung walang matatanggal, walang makukulong, walang magbabalik ng pera at walang pagbabago sa bulok na sistema, alam na natin, lantad na, puro nga drama lang ito o sarswela. Nagsawa na tayo sa ganitong, kumita na yung mga ganito, yumaman na sila. So we fully support yung sinasabi ng Pangulo, sana ho seryosohin niya. Importante rin na yung pipiliin niyang member ng komisyon na yan ay may kredibilidad. Walang vested interest, may tapang. May tapang at walang kinikilingan at wala silang interest sa politika o kaya sa negosyo. At alam din nila ang kanilang ginagawa. Kasi kahit ho naman buo ang loob mo, kahit sincero ka, kung incompetent ka naman, paiikutan ka lang ng mga magnanakaw na yan. Okay, Yun nga po. Ako basta masasabi ko, hindi po natutulog ang taong bayan. No? At nagbabanda. Talagang pinapanood po kayo mga nagtatanong dyan. Kala mo ang lilinis ng iba, no? Kaya nga po, again, maraming salamat, Attorney Cayosa, sa inyong oras at malinaw na paliwanag tungkol sa mga nagaganap nga na mga hearings po. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat. Inihayag ni Manila Representative Joel Chua na nagsimula pa sa mga budget insertion noong Administrasyong Duterte ang flood control scam. Git ni Chua, may mga contractor na paulit-ulit na bigyan ng flood control projects na kalaunan ay lumabas na ghost projects o substandard. Dagdag pa niya, mula 2017 hanggang 2020, sunod-sunod ang ulat ng Commission on Audit hinggil sa libu-libong proyektong delayed, depektibo o hindi natapos. Tinukoy rin niya na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umamin noong 2020 na talamak ang ghost project sa iba't ibang rehiyon. Nanawagan si Chua na tiyakin ang good governance para matigil ang katiwalian sa mga infrastructure project. 2 lang sa 12 luxury vehicles na sakop ng search warrant ang natagpuan ng Bureau of Customs sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig. Pag-aari ito ng kontratisang mag-asawang sina Sara at Curly Discaya. Kabilang sa mga naabutan ng Customs ang Maserati at isang Toyota Land Cruiser. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na 12 lang ang nasa warrant pero umamin si Discaya sa pagdinig sa Senado kahapon na mayroon silang 28 luxury cars. Pero sa isang vlog, sinasabing umaabot pa ang mga ito sa 40. Nais malaman ng Customs kung tama ang buwis at duties na binayaran para sa mga nasabing sasakyan. Nag-abiso na rin sila sa Highway Patrol Group na bantayan ang mga sasakyan sakaling lumabas ang mga ito sa kalsada. Isiniwalat ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na 9 na kumpanya ng mga Diskaya ang nakakuha ng mga pinakamalalaking kontrata sa mga flood control projects ng pamahalaan. Nasilip din nila na ilang senador ang nakatanggap umano ng campaign donations mula sa ilang kontraktor ng pamahalaan. Yan ang umarangkadang balita ni Zandro Ochona. Siniyasat ng PCIJ ang datos na inilabas ng website ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa mga flood control project. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, dito natuklasan kung sino-sinong contractors ang nakalamang at napabilang sa 15 contractors na pinangalanan mismo ng Pangulo. Nanggaling lang po ito dun sa website din po ng Pangulo. So, pagkalabas po ng database or ng website na yon, kinuha na po namin lahat ng proyektong yon at sinuri na po namin. Mahalaga po kasi kung may analysis din tayo na pangmalawakan para hindi tayo nalilihis. Sa naturang datos nila natuklasan kung gaano karami ang napanalunang proyekto ng mga kumpanyang pag-aari umano ng mga Diskaya.
ang hari at reyna ng flood control. At yun po ay yung pamilya po talaga ng Diskaya and yung anak kasama na, yung pamilya po nila. Base po kasi sa records ng SEC and pati na rin yung mga alegasyon, di ba, ni Mayor Vico Soto and all, siya po talaga yung link sa kanila. Anim po doon ay binuo ng mag-asawa tsaka po yung anak nila. So, sumatotal, 31 billion po lahat ng yun. Na po siguro yung pinakamalaki na nakuha ng iisang pamilya. Dito rin nila nasilip na may ilang contractors na umano'y campaign donors ng ilang senador. As far back as, I think 2023, PCIJ came up with a report. This is from Ma'am Carol Ilagan pa po. Na si Senator Joel Villanueva ay nakakuha po ng, if I'm not mistaken, 30 million or I have to go back. Pero ang isa sa top contractors niya ay top contributors niya po sa kanyang kampanya is New San Jose Builder. So I have to point out na not necessarily ay flood control contractor po siya, pero contractor po ang kumpanyang ito sa mga sa government. May napansin din sila kay Senate President Cheese Escudero na nauna nang nagsalita kaugnay rito. Si Francis Escudero naman, Senate President Francis Escudero po, ayun po, nakita din po namin sa database namin na isa din po sa top contributors niya sa campaign is si Lawrence Lubiano, na siya naman pong presidente o owner nung Centerways Construction na marami pong napanalunan na mga projects sa Sorsogon. Si Senador Bongo na Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee may mensahe kay Cesara Diskaya kasabay ng paglutang sa kanyang pangalan sa pagsasaliksik ng PCIJ. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Si Senator Bongo naman po ay connected naman po siya sa CLTG and sa Alfrego ng mga kontratista din po ng gobyerno. Ayon pa sa PCIJ, may nakita silang koneksyon kay dating Senador Bong Revilla at sa isang kontraktor sa Cavite. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Nilinaw ng management ni BTS member Jimin ang kumakalat na balitang may ugnayan sila ng aktres na si Song Dae-yoon. May umaarangkadang showbiz balita si DJ Mamma Mia. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang management ni BTS member Jimin kaugnay ng isyong relasyon daw niya sa Korean actress na si Song Dae-yoon. Base sa pahayag ng Big Hit Music, dating naging close as in mutual affection sina Jimin at Dae-yoon. Pero hindi raw in a relationship at present ang dalawa. Hindi naman malinaw kung naging mag-on nga ba sina Jimin at ang aktres. Nagsimula ang usap-usapan kaugnay nito nang mag-post sa kanyang IG si Dae-yoon ng clip na kasama raw si Jimin. 2022 nang unang umugong ang balita tungkol sa dalawa. Ako po si DJ Mamma Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!